Maraming tataka tayo kung bakit paminsan-minsan parang bakit napakadalang ng blessings nating natatanggap. Napansin niyo ba yon? Minsan-minsan mayroong mga ganong sitwasyon na bakit Lord parang wala masyado akong natatanggap ng blessings, no, galing sa iyo. Sa ating tatalakaying talata maya-maya is ito yung katugunan niya, no? Sapagkat sa Bible, mayroon pong tinatawag na the principle of giving and receiving. Buhayan natin sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Each one must do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance to every good deed. May the Lord bless the reading of His Word. Dito sa mga binasa nating talata, makikita natin ang sinabi ni Pablo. Sabi po niya, now this I say. Bakit niya sinabing now this I say? Sapagkat ito yung sinusulat niyang ito, yung mga talatang sinusulat niya na ating binasa kanina, ay patungkol doon sa kanyang personal na karanasan. Personal niyang na experience, no, sa katapatan ng ating Panginoon, that God was never or never did kumbaga failed him in his every need. Lahat ng kanyang pangangailangan ay tinugon ng Panginoon. Kaya nga dito sabi nga niya, kung tayo ay maghahasik, no? Tayo ay maghahasik ng mga bagay ng kabutihan, hindi lamang po ito patungkol sa mga material na bagay, but if we saw things that are kumbaga yung bihira lang tayo ang naghasik ng mga bagay, ng mga kabutihan, ng mga anumang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, chances are, according to this verse, bibihira din tayo makakatanggap ng pagpapala. Subalit may karugtong po siya kung ang tao ay naghasik ng maramihan, no, bountiful, ibig sabihin nun talagang walang very generous yung paghasik, no, ng yung pagbabahagi sa kapwa-tao, no? Ang maging tugon niyan, ang maging pangyayari niyan ay magkakaroon ng mas marami ding mga pagpapala, mas marami ding mga blessings. So iyan po ay isang katotohanan na alam ni Pablo na talagang mangyayari. Kaya yan yung paalaala sa atin ng Panginoon. Kung ano man ang ating mga natatanggap na pagpapala, dapat marunong tayong magbalik sa ating Panginoon na mga bagay na tinanggap natin sa Kanya. No? Kailangan gawin natin po yun. Sapagkat sabi nga po din dito, ang karugtong po niya, kung tayo daw po ay mayroon pong ninanais, we desire something in our heart to give up. No, we desire something in our heart to share. Sabi po dito, do not do it grudgingly. Huwag tayong nagmamaktol. Huwag tayong parang tila napipilitan, no? Kasi sabi nga po, for God loves a cheerful giver. Ibig sabihin nun, ang Panginoon ay ikinalulugod niya, no, na tayo nagbibigay sa Kanya ng maluwag sa ating puso, na maluwag sa ating damdamin, sapagkat alam natin na lahat naman ng bagay sa buhay natin ay galing sa Kanya. Kaya nga po, pag tayo nagbibigay na may kaluwagan sa ating puso, ang ating Panginoon ay natutuwa. No? Ito ay nakahalugod-lugod sa ating Panginoon. At sa verse 8, ito naman napakagandang titingnan na maaaring natin matingnan is, sabi nga po dito, and God is able to make all grace abound to you. Ano bang ibig sabihin ng grace? Ang ibig sabihin ng grace ay something that we do not deserve. Going back sa ating naranasan na kapatawaran ng ating kasalanan, we do not deserve to be forgiven by God. Why is that? Kasi tayo ang kusang nagrebelde sa Diyos. Tayo ang kusang tumaliwas sa kanyang kalooban. And yet, because of His grace, because of His great love upon us, no? Ang ginawa po niya, inalay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus upang siya maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Do we deserve to receive this kind of kindness coming from God? No, far from it.
No, hindi tayo karapat-dapat. And yet, God took the initiative. Siya mismo yung gumawa ng kaparaanan. Kaya nga sabi nga dito na even the grace no sa ating yung pagpapala ng ating Panginoon eh talagang patuloy niya ipinagkakaloob. At ang sabi nga po, so that all, having all sufficiency in everything, ibig sabihin nun, sa lahat ng bagay ay sapat sa atin, ipinagkakalob ng ating Panginoon. At ang dito nga po, ang dinutong din po niya, that you may have an abundance for every good deed. Ibig sabihin nun, yan ay maging isang kadahilanan para lalo tayong gumawa ng mas maraming kabutihan sa ating kapwa. Sapagkat ang inspirasyon po natin ay ang Panginoon mismo. Sapagkat ang motivation mo natin ay ang Panginoon mismo dahil lang po sa Kanya pong ipinakita sa ating kabutihan. Yung loving kindness ng ating Panginoon. Ika ng Biblia, His loving kindness is from everlasting to everlasting. No, yung Kanyang kabutihan ay patuloy po na ipinagkakalob sa atin. In fact, kung titingnan po natin, kahit na po yung mga masasamang tao, tumatanggap din po sila ng kabutihan ng Panginoon. At ang kanyang naisin na kahit sila gumagawa ng kasamaan, eh yung kabutihan kanilang tinatamasa, kanilang nararanasan, kanilang natitikman mula sa Panginoon, ay magdadala sa kanya, no? Magkakaroon ng paalaala na bakit gano'n ang Diyos? Bakit ganun siya kabuti sa atin? In spite of trying to rebel from Him or deliberately going against His will, and yet the love of God is there. Kaya yun po yung ating paalala at kailangan nating pagmuni-munihan. No? Kaya nga balikan natin una nating statement. Sinabi natin kanina, if you feel kapatid, wala ka masyadong pagpapala, yan ay probably because you do not give much. No? Kaya nga po, pag titingnan po natin na susundin natin ang panukala, ang palaala sa atin ni St. Pablo sa kanyang sulat para sa mga taga-Korinto na kapag tayo ay naging cheerful giver, kapag tayo maluwag na nagkakaloob sa ating kapwa, lalo na yung mga kababayan natin, mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin na nangangailangan at tayo nagbigay with a cheerful heart, God will tremendously bless us. At ang pagpapala ng Panginoon ay mga pagpapala hindi lamang physical, hindi lamang material, kundi mga pagpapala patungkol sa kanyang biyaya na siksik, liglig at umaapaw na tiyak nating mararanasan. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sapagkat muli sa araw na ito na kami po ay inyong pinalalahanan ng napakalagang prinsipyo, Panginoon, ng pamamahagi, ang mahalagang prinsipyo, Panginoon, ng pagkakaloob sa aming mga kapwa na iyo po mga pagpapala. Lord, maraming salamat din po, O Diyos, sapagkat kayo po ay nangako na hindi nyo kami pababayaan sa aming mga pangangailangan. Lord, kapag kami po ay tumalima at kami po ay naging maluwag sa aming pagtulong sa mga nangangailangan, sa lahat po na nasa paligid po namin, Panginoon, alam namin, O Diyos, na ito po ay inyong nakikita at inyo po itong nalalaman. Panginoon, salamat po na marami, and even as we continue on, Lord God, sa mga activity for today, sa mga mag-aaral as they going to take their evaluation, their quiz, Lord, I pray that you give them the enlightenment and even give them, Lord, the wisdom, Lord, as they choose the right answers to this evaluation. Maraming salamat, Lord. We continually pray for every family represented here. Panginoon, pagpapalain mong bawat isa, kayo po magkakalob, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan, even for those, Lord God, nangangailangan po ng kagalingan sa namang uri ng karamdaman. Maraming salamat, Panginoon, na lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay aming ibinabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, there you go. And in a little while, it's mga 12:05 kung sinet yung inyong maging quiz. It's going to be 50-item quiz. At ang inyong passing score, passing rate by percentage is 75%. No? So, yun po yung ano natin, yun yung pong gagawin. At huwag kayong mag-alala sapagkat hindi pa bahagi na inyong graded na evaluation. No? The graded evaluation will come after we complete the whole anatomy and physiology. That's the first one. The second one would be your microbiology and pathology. Pangalawa po yan na graded.
and yung panghuli ay yung inyong final examination. So lahat po niya, itutotal natin yan at kailangan kayo makakuha ng 75% sa lahat po ng ating po mga graded evaluation. So I have to um, we have to leave now and then be ready sa inyong gagawing quiz. And after this, dire-diretso na po kayo. We will not have any class anymore. And after a while din, check na rin po natin ang result ng inyo pong evaluation for today. By the way, another reminder to all of you, kailangan po huwag nyo i-miss out yung inyo pong mga attendance because I am monitoring your attendance and it is very, very important. Ano po? So please don't fail to attend our classes on a regular basis. Maraming salamat. See you later or see you by Monday. God bless.